Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Jimmy. Taong 1986, Zamboanga del Norte. Malaki ang ngiti ni Jimmy habang binibilang ang mga kinita. Nag-uumapaw ang barya sa bitbit na lata. Patungo siya sa tahanan. Napaayos ng matanaw sa pintuan ang amahin na si Mang Tomas. Kaagad itinago sa likod ang lata at saka dahan-dahan naglakad palapit. "Magandang gabi po, Tay. Akala ko tulog na po kayo." Walang maganda sa gabi kung inulit mo na naman ang panlalamang sa kapwa. Nakarating sa akin ang ginawa mo sa pamilihan. Inisahan mo ang tendero-tendera. Kailan ka ba matututong bata ka? Wika ni Mang Tomas. "Hindi po ako nanlalamang, Tay. Pamamaraan ko lang yun para makabenta ng marami. Tingnan nyo, malaki ang kinita ko ngayon." Ibinida ang nag-uumapaw na barya, pero hindi pinansin ni Mang Tomas. Malaki nga ang kinita mo, pero marami kang taong inagrabyado. Katulad mo lang sila eh. Nagsusumikap, naghahanap buhay. Kaya sana lumaban ka ng patas. Dahil sa ginawa mong to, hindi ka lalabas ng bahay sa loob ng 3 araw. Huwag mo kong susubukan ha. Alam mo ang mangyayari kapag sumuway ka. Napabuntong hininga si Jimmy. Nakayukong nilagpasan ng ama. Dumiretso sa kwarto at doon naglabas ng salubin. Aminadong nagkamali, pero nais niyang maintindihan ni Mang Tomas kung bakit ito ginawa. Ang gusto lamang ay makatulong sa estado ng pamumuhay. Naging mahirap para sama ang itaguyod kahit dalawa lang sila. Malaki ang utang na iniwan ng yumaong ina. Noong nabubuhay pa ay malakas magsugal. Nangutang kung kani-kanino. Kaya ngayon hindi malaman kung saan hahanap ng pambayad. Tumutulong naman siya kahit papano. Kaso nga lang hindi nagustuhan ni Mang Tomas ang diskarte. "Kung hindi lang nagkautang si nanay, hindi ko gagawin yung mga bagay na labag sa loob ni tatay. Kaso, ito lang ang paraan na alam kong madali eh. Naku naman oh, kung saan mabilis, yun pa ang ipagbabawal." Inilabas ang kahon kung saan pinaglalagyan ng mga ipon. Hindi maiwasang mapangiti dahil malapit nang mapuno. Ibig sabihin, malapit na ring sumakto sa halaga ng kailangang ibayad. Kinabukasan napahugot na lamang ng hininga si Mang Tomas. Sumugod sa tahanan ng mga tendero-tendera na nilamangan ng anak. Lahat ng mga ito ay naniningil sa pagkalugi kahapon. Ang panindang isda ay nilagyan ng langis ni Jimmy. Ay pasensya na ho kayo. Ako na mismo ang hihingi ng despensa para sa anak ko. Aray ko naman. Nagsasalita yung tao. Huwag niyo naman bastusin. Wika ni Mang Tomas. Kinapa nito ang sentido na nagdurugo matapos tamaan ng bato. "Tomas, mabuti kang tao. Alam ng lahat yun pero ang anak mo, masyado nang namimihasa. Pati ang kabuhayan namin pinagdidiskitaan. Naintindihan mo naman ang pinupunto namin ano? Pareho lang tayong naghahanap buhay rito. Respeto naman sana." Wika ni Mang Noli. Eh yun na nga ho, pasensya na po talaga. Kung gusto nyo papalaot ako at ang lahat ng mahuhuling isda, libreng mapapasa inyo. Talaga ba? Dapat may isang salita ka, Tomas. Inagrabyado kami ng anak-anakan mo, kaya mahirap magtiwala. Malay namin, inutusan mo yan. Paring Noli, nauunawaan ko kung hirap ka magtiwala sa akin. Pero hayaan niyong ayusin ko ang gusot ng ginawa ng anak ko. Makakaasa kayo. Nang bayad mo lang sa akin, kaya pasensya na talaga. Sa kabilang banda, sinabunutan ni Jeannie ang sarili
awang-awa sa pakikitungo ng mga tao kay Mang Tomas. Kahit amain lang ito, minahal at ginalang bilang tunay na ama. Gayon din ito sa kanya. Kaso nga lang hindi mapigilan ang pag-arangkada ng pagiging pasaway. Magmula pa man noon, siya na ang naglalagay dito sa alanganing sitwasyon. Tay, pasensya na po kayo ha. Akala ko kasi nagawa ng maayos ang paglalagay ng langis sa mga paninday. Hindi ko alam may nakakita pala. Nadamay tuloy kayo. Hindi ko alam kung nagbibiro ka o sadya mo talagang inisin ako eh. Sa sinabi mo parang hindi ka naman nagsisisi. Basta hindi ka lalabas ng bahay sa loob ng 3 araw. Ang perang kinuha mo sa kanila, ibabalik natin kasabay ng pagbigay ng nahuli kong isda. Wala naman akong kinuhang pera sa kanila. Bakit naman ako magbabalik? Baliw kang bata ka. Malamang meron. Kasi dahil sa ginawa mo, nasira ang kabuhayan nila. Hindi sila kumita. Pero kita ko yun. Akin yun. Isang salita mo pa. Kukutosan kita. Hirap mong paliwanagan ah. Malaki ka naman na sana. Ay nako. Magtungo ka sa kusina at magtimpla ng kape. Umagang-umaga sermon at pagmamaliit mula sa mga tawang natanggap ko. Nakakainit ng ulo. Napayo ko si Jimmy. Nagtimpla na lamang ng kape upang pampakalma sa amain. Pagsapit ng hapon, tinulungan sa paghahanda ng bangka si Mang Tomas. Pinabaunan ng pagkain at inumin para hindi magutom sa laot. Hindi niya rin kinalimutang lagyan ng langis ang bayong na palaging daladala. Nakasanayan dahil ang yumaong ina ay nagmula sa pamilya ng manghihilot. Ito mismo ang gumawa ng langis na nagsisilbing pangontra sa mga aswang na hindi may tatanggi na marami sa lugar. Huwag nang matigas ang ulo, Jimmy. Sa bahay ka lang. Sa sandaling malaman ko na umalis ka kahit sandali, alam mo ang kalalagyan mo. Opo, alam ko po. Mag-ingat po kayo sa laot ha. Bumalik din po kayo kaagad kapag may nakuha na. Sa lagay pa naman ng panahon parang uulan. O siya, umuwi ka na. Yung mga manok sa likod, ipasok mo sa kulungan doon sa silong. Huwag maging bingi sa kahit mumunting kilos sa paligid. Jimmy, alam mong hindi lang tawang loko-loko sa panahon ngayon. Tumango si Jimmy. Nang magsagwan si Mang Tomas ay umuwi na siya. 10 oras ng magising, nabulabog ang may hinang pagaspas ng pakpak. Nung una inakalang mga alagang manok lamang, pero habang tumatagal, naging malinaw kung anong klaseng nilalang. Dali-daling kinuha ang bote ng langis at ang perlas na nakatago sa lumang kaban. Ito ang mutya na ibinigay ng ina. Biyaya mula sa sinasabing tagapagbantay ng karagatan. Hindi na ito kailangang kargahan ng dasal dahil aktibo ito sa oras na kailangan. Sinilip ni Jimmy ang labas. Hindi nakaligtas ang aswang na nakakubli sa mayayabong halaman. Inambahan ng bakanteng kulungan ng manok sa hindi kalayuan. Pagmamay-ari ito ng kapitbahay. Wala naman sanang laman, pero sinubukang wasakin ng nilalang. Tahimik na pinapanood ng binata ang galaw. Nang makitang bakante, luminga sa paligid para maghanap. Hindi siya nagtaka kung bakit gumagapang patungo ng silong. Naroon ang mga alagang inahin na panabong. Tinanggal ni Jimmy ang saping kartong sa kawayang sahig. Kitang-kita ang anino ng aswang na namamagitan sa siwang. Hindi na rin natigil sa pag-ingay ang mga manok. Bago pa man madali, binuhusan ng langis ang kinalalagyan. Hindi ito magkamayaw sa pagdaing. Bumunot ng itakang binata at saka matapang na lumabas. Ano ka? Akala mo siguro makakalibre ka ngayon, no? Pwes nagkakamali ka. Ikaw ang makakatay ngayon.
Hindi nagaksaya ng oras ang binata. Paulit-ulit na tinaga ang nilalang hanggang sa bumulagta. Putol ang ulo. Wakwak ang tiyan. Dumanak ang dugo. Natigilan nang makita ang amain na nakatayo sa hindi kalayuan. Kulat na nakatitig sa kanya. Tay, nandyan na po pala kayo. Ang nangyari po, hindi ko po sinasadya eh. Kinakabahan si Jimmy. Dali-daling binitawan ng patalim sabay layo sa nilalang. Dahan-dahang lumapit si Mang Tomas. Palapit ng palapit ang tingin sa anak at sa nakandusay na aswang. Sa halip na pagalitan, pinuri niya ang tapang sa pamamagitan ng tapik sa balikat. Hinila palayo sa tahanan ng bangkay. Doon ginawa ng paraan para i-dispatch siya. Nakahinga si Jimmy matapos maunawaan ang kilos ng amain. Niligpit ang tirang bakas ng aswang sa bakuran. Hanga ko sa pinakita mong gilas. Hindi ko alam na sa kabila ng pagiging pasaway mo, matapang ka rin pala. Sana ipagpatuloy mo ito para makatulong ka hindi lang sa atin, kung hindi sa ibang tao na rin. Talaga po bang hindi ka galit? O nagpapalipas lang ng oras? Baka mamaya kasi, bigla mo na lang kung pagalitan eh. Siraulong bata to. Matanong nga, bakit mo tinanggap ang mutya ng nanay mo? Natigilan si Jimmy. Noon pa man naging sanhina ng pag-aaway ng mga ito ang tungkol sa mutya. Biniyayaan si Aling Rosana ng nagkakilalang tagapagbantay ng karagatan. Nangingisda ito kung paminsan. Kaso nga lang tutol si Mang Tomas dahil delikadong tungkulin ang kakarapin. Huwag mong pigilan ng sarili. Magsalita ka. Hindi ako magagalit dahil sa totoo lang, nagsisi ako kung bakit ko tinutulan ang nanay mo noon. Pinili siya ng tagapagbantay para madilbihan, pero pinigilan ko siya at hindi sinuportahan. Namayani ang mahabang katahimikan sa pagitan ng dalawa. Inalala ang nakaraan noong nabubuhay pa si Aling Rosana. Makalipas ang ilang sandali, nagsalita si Mang Tomas. Kung balak mong pangatawanan ng pagiging antengero't manunugis, sa pagkakataong ito, buong puso kitang susuportahan. Pero kinakailangan mo pa rin makinig sa mga payo ko. 15 anyos ka pa lang, hindi sanay sa ganitong klaseng laban. Hindi makapaniwala si Jimmy sa narinig. Gusto nang maging ganap na manunugis. Kaso nga lang natigilan sa pag-alala na magkasamaan ng loob. Ngayon na si Mang Tomas na mismo ang nagsabi, hindi makapaghintay na muling mapalaban ng aktwal sa isang nilalang. Sabi niyo po yan, tay, ah. Wala pong bawian. Oo naman. Basta gawin mo ang nararapat. Magsilbi ng tapat at makinig sa akin. Hindi may tago ang tuwa ng binata. Para naman kay Mang Tomas. Isa itong oportunidad para talikuran ni Jimmy ang nakaugaliang panlalamang sa mga kapwa. Nang sa ganon ay mapagtuunan ng pansin ang tungkulin na pinagkait sa yumaong ina. Ito rin ang magsisilbing pambawi sa paghihigpit niya. Nagrebelde ang asawa noon. Nagpakalulong sa sugal dahil sa hindi niya pagpayag na gampanan ang pagiging antengera. Kinabukasan maagang hinatid ni Mang Tomas ang mga nahuling isda sa merkado bilang kabayaran sa pagkakasala ng anak. Tinanggap naman, pero may kasamang pagpapahiya. Hindi na lamang ito pinansin, kaagad umalis pagkatapos. Pagdating sa bahaging walang katao-tao, biglang may humarang. Isang may edad na lalaki. Nakangiti ito. Magaan naman ang presensya, kaso meron siyang napapansin. Magandang araw, kaibigan.
Anong may paglilingkod ko? May itatanong ka ba? Magandang araw din. Ang tanong ko may kakilala ka bang naghahanap ng trabaho? Kulang kasi ako ng trabador. Ano lang, mangangatay ng karni. Ganun po ba? Wala akong kilalang naghahanap ng trabaho Karamihan dito, merong pinagkakabalahan. Kung hindi pangingisda, sakahan. Baka doon sa unahan may makuha ka. Kung ikaw kaya, may edad ka na, pero parang malakas pa naman. Isa pa, napansin ko ang ginawa ng mga tendera doon Pinagtatawanan ka. Pinahiya. Kung papasok ka sa akin, hindi mo mararanasan ng ganyan. Isa pa, kikita ka rin ng malaki. Sapat pang ipon Natigilan si Mang Tomas. Ngayon pa lang siya nakasalamuha ng tao, mapilit sa pag-alok ng trabaho. Kagad siyang umiling dahil bukod sa hindi kilala, masama ang kutob. Dali-daling tinalikuran, kaso nga lang sumunod sa kanya. Walang pasabing pinagsarahan ng pintuan. Hindi pinansin dahil walang balak makipag-usap sa taong mapilit. Huminto lang ang lalaki nang dumating si Jimmy. Nagulat ang binata sa kilos nitong nagmamadali. May takot pa sa muka. Sino po yan, Tay? Bisita niyo po ba? Bakit hindi niyo pinapasok? Hindi ko naman siya bisita. Nagkasalubong lang kami sa daanan. Nagtatanong kung meron bang naghahanap ng trabaho. Maayos daw ang kita. Umindi ako kasi parang may mali sa kanya Magaan naman ang presensya. Kaso nga lang, may himigan talaga na merong mali. Sinundan pa ako dito sa bahay. Nangulit ang loko Kung ganon, kailangan talaga ng trabador. Nangungulit Subukan kaya natin, Tay. Kung maayos naman ang kita, makakaipon tayo ng pambayad sa mga utang natin. Wag, Jimmy. Hindi natin alam kung anong uri ng operasyon ang ginagawa niya. Mangangatay ang hanap. Sino nakakaalam kung ano ang kakatayin? Mamaya malagay pa tayo sa alanganin. Susubukan lang naman Malay rin natin, ito na ang sagot para makapagbayad sa pagkakautang, di ba? Pero sino pala yun, Tay? Hindi siya nagpakilala Ay nako, salip na isipin mo yan. Tulungan mo ko mangisda mamaya para tayo naman ang kumita. Pabalik tayo doon sa pinagpwestuhan ko kagabi para makarami ng huli. Sa sinabi ni Mang Tomas, gustong makilala ni Jimmy ang lalaking nag-alok. Susubok lang siya. Nagbabaka sakali na ito na ang trabahong magsasalba ng problema. Tumakas ang binata. Naglakbay kung saan para hanapin ang tao. Hindi nagtagal ay nakita ito. Kaso nga lang nagtaka dahil biglang umalis. Sinundan hanggang sa nagkaharap. Manong, magtatanong lang naman ako bakit ka tumatakbo. Ikaw yung nagpunta sa bahay namin para alokin ng trabaho si tatay. Kaso, hindi siya pumayag, di ba? Ako mamamasukan po ko. Anong trabaho po ba? Napahugot ng hininga ang lalaki. Pinagmasdang mabuti ang binata. Nararamdaman ang gabay. Hihindian sana kaso naisip na subukan. Sa palagay niya, mangmang pa ang bata. Kaya mo bang kumatay araw at gabi? Hindi rin kami tumatanggap ng makupad kumilos. Mabilisan ang gusto namin. Kakayanin mo ba? Minamaliit mo naman yata ako, Manong. Mukha lang akong inosente, pero magugulat ka kapag nagpakitang gilas ako. Magkano po ba ang sahod? Hindi din ako pumapasok sa trabaho na hindi makatarungan ng sweldo. Nakuha ni Jimmy ang atensyon ni Mang Nardo. Hindi inasahan na ganito katabilang binata. Tinanggap niya matapos pumayag sa napagkasundo ang sahod. Pero iba yung pag-iingat dahil sa daladala nitong tangan.
Bukod pa rito nararamdaman ang presensya ng gabay. Dinala sa tagong bodega. Sinubok agad ang tatag ng sikmura. Binagsakan ng karne ang mesang nasa harapan ni Jimmy. Parte ito ng hindi natapos na katayin. Bilisan mo ang pagkatay. Dapat matapos bago maghapon. Ikaw lang din ang maiiwan ngayon dahil hahanap pa kami ng mabibilihan ng baboy. Bibigyan kita ng paunang sahod. Baka isipin mo naglolokohan tayo eh. Tinanggap ng binata ang pera. Natuwa dahil malaki ang bayad. Pagkalis ng mga ito, sinimula ng katay. Pero habang tumatagal ay nagtataka. Hindi ito ang uri ng karne na nagmula sa anumang hayop. Hirap siyang kilalanin dahil wala ng ulo, wala na ang ibang parte, at nabalata na din. Masyadong malinis ang bodega, walang bahid ng kung ano. Maliban sa naglalakiyang selyadong balde sa likod. Nakiramdam siya hanggang sa unti-unting nagduda. May bumalik na tauhan. Kinuha ang gamit na nakalimutan. Hindi nagaksaya si Jimmy. Sinundan ito hanggang sa naging malinaw kung saan nanggaling ang kinatay na karne. Oh, saan ka ba nagpunta? Kanina pa kita hinahanap pa. Hindi ka umuwi kung hindi gagabi. Tay, sa susunod mo na ako sermonan, may problema ako. Yung lalaki nag-alok sa'yo ng trabaho, hindi ordinaryo. Mga aswang sila eh. Pinapakatay ako ng karne sa bodega. Huli na nang malaman kung tao pala yun. Napatanda ng krus si Mang Tomas. Naging malinaw ang kakaibang nararamdaman noon sa lalaki. Siraulo ka pala eh. Sinabi kong wag eh. Tapos lumapit ka pa talaga sa lalaking yon. Ano bang nasa isip mo? Kalabanin ko kaya sila, tay. May mutya naman ako eh. Kakayanin ko sila. Diretsyong napatingin sa anak si Mang Tomas. Naalalang pumayag siya na maging manunugis. Kaso hindi inasahang ora mismo. Baka pwedeng wag muna. Hindi dahil sa nakasalubong ka ng aswang, kakalabanin ka agad. Hindi mo pa nga alam ang paikot-ikot sa operasyon ng mga yun eh. Tapos naisip mo na kagad banggain. Di magmamanman ako. Yun lang pala ang kulang eh. Hindi naman nila alam na nabuking na sila. Ipaparamdam ko na nagkamali sila ng taong pinasok. Ako mismo ang sisira sa kanila. Mamamatay tao pala. Pwes, ako ang tatapos sa kabuktutan nila. Natahimik si Mang Tomas sa sinabi ng anak. Sa paningin niya, isa lamang itong mapaglarong bata. Yung tipong wala pang masyadong alam. Pero ito ngayon, malakas ang loob na pumasok sa delikadong sitwasyon. Gayunpaman kahit nag-aalangan, hindi pinigilan. Sinamahan ng binata pabalik ng bodega. Pero sa pagkakataong ito, harapan nilang nakita ang operasyon ng grupo. Mga babaeng biktima karga ng sasakyan. Wala nang buhay ang mga ito. Isa-isang pinasok sa bodega. Narinig ko na noon ang operasyon na ganito. Iniipon nila ang mga bangkay. Ipinapamahagi sa mga kalahi nila upang mas maging sagana at dumami ang angkan. Ang buong akala ko kwento lang to eh. Pero nangyayari pala sa totoong buhay. Si Jimmy sa kabilang banda. Nangangati ang mga kamay. Gustong mangialam sa operasyon. Kanina pa nagtutulak ang tangan. Kaso pinigilan siya ni Mang Tomas. Ayaw ng amain na magpadalos-dalos ng kilos. Sa dami ng tauhan, imposibleng hindi mapuruhan. Isinaalang-alang din ang kakayahan ng binata. Hindi pa gaanong subok sa pisikalang laban. Hanggang kailan po ba natin sila mamanmanantay? Sa totoo lang gusto ko na silang sugurin eh. Malay natin, may biktima pa tayong mailigtas.
Baka may buhay pa sa mga yan eh. Naiintindihan kita anak, pero hindi ito ang tamang oras para sumugod. Marami sila. Ikaw ay hindi pa sanay sa pakikipaglaban. Sabihin nating protektado ka, pero walang nakakaalam sa mangyayari sa mga susunod na oras. Tiyempo lang tayo. Humanda ka lang dyan. Naghintay ng tamang pagkakataon. Hindi nagtagal ay lumabas ang tauhan. May buwat-buwat na selyadong balde. Kinarga ito sa sasakyan at saka umalis. Sa bilang kaunti lang ang nasa loob, ito ang nakitang oportunidad ng mag-ama. Si Jimmy ang pumasok, samantalang si Mang Tomas ang nagsisilbing bantay sa labas. Pagpasok ng binata, bumungad ang eksenang kinakatay ang mga katawan. Hiniwa mula lalamunan hanggang tiyan. Bumulwak ang mga lamang loob. Dali-daling hinugot at nilagay sa bakanting balde. 2 tao lamang ang naroon. Si Mang Nardo at ang isa pang tauhan. Nagulat ang binata sa biglaang paglingon. O nandiyan ka pala. Hindi ba dapat nakauwi ka na? Bukas pa ang trabaho mo dito. Wika ni Mang Nardo. Mahahalata ang pagdududa sa boses nito. Idagdag pa ang kilos na dahan-dahang lumalapit sa pinaglalagyan ng patalim. Huwag na po tayo maglokohan, Manong. Alam mo na meron akong tinatangan. Pero tinanggap mo pa rin, di ba? Ano ba talagang plano mo? Ang katulad yung halimaw, hindi basta-basta kumikilala ng taong kagaya ko. Ang tungkol dyan. Masyado ka naman yatang kampante. Bata, ilang taon ka na nga uli? 14 o 15? Ay nako, mukhang may gatas ka pa nga sa labi eh. Huwag ka masyadong mayabang na may tangan ka. Kayang-kaya kitang durugin. Ganun po ba? Eh di gawin nyo. Durugin mo ngayon din. Tignan natin kung kaya mo. Naikuyom ni Mang Nardo ang mga kamao matapos masagi ang kalooban. Hoy bata, wag mo ko niyayabangan na. Hindi ko galing magpatawad. Kaya dahan-dahan ka sa pananalita mo. Tandaan mong nasa balwarte kita. Baka umandusay ka sa mesa at katay na mga kasama ko. Baka ikaw ang dapat kabahan, Manong. May tangan akong mutya. Kaya ngayon pa lang dapat magdasal ka na sa sinasamba mong demonyo. Baka sakaling magpadala siya ng tulong sa'yo. Humagalpak ng tawa si Mang Nardo. Lumapit ito sabay tapik ng malakas sa balikat ng binata. Iho, hindi nakakaangas ang ganyang pag-uugali. Ano naman kung may tangan ka? Sa tingin mo ba, lahat ng aswang matatakot sa ganyan? Kung tutuusin, isa lang yang kakaperanggot na sagabal sa mundo namin. Kung kami ang kikilos, maging ang kaluluwa mo ay mapupulbos. Sa puntong ito nagkatinginan ang dalawa. Malinaw na nakita ni Jimmy. Baliktad ang refleksyon sa mga mata nito. Nang makitang abala sa pagkatay ang isa pang tauhan, sinamantala ng binata ang pagkakataon. Walang pasabing hinugot ang nakasugbit na patalim. Sinaksak si Mang Nardo. Umangil ito ng napakalakas. Pilit inalis ang nakatarak na kutsilyo sa balikat. Napamura ng malakas. Huwag mo ring ugaliing magmaliit. Oo, bata pa akong ituring. Pero nahubog ang pag-iisip ko pagdating sa halimaw na katulad mo. Dumampot ng itakang binata mula mismo sa kalapit na mesa. Inihanda ang sarili. Hinamon si Mang Nardo. Subalit sa halip na ito ang humarap. Inutusan ang isa pang tauhan. Habang nagbumuno sila, nakasilip ito ng pagkakataong tumakas. Hindi naging mahirap kay Jimmy na patayin ang aswang. Lam niya ang kilos. Palaging palya ang atake. Kagad hinanap si Mang Nardo
Kaso nga lang hindi naabutan. Jimmy, Diyos ko. Kinabahan ako, akala ko kung ano na nangyari. Lumabas kasi si Nardo. Nagmamadaling umalis. Kumusta? Nasaktan ka ba? Ayos lang po ko, tay. May napuksa po ang aswang, pero si Mang Nardo nakatakas. Duwag eh. Siya sana ang kakalabanin ko. Kaso hinarap ako ng tauhan niya. Ganun ba? Hindi bali na. Ang mabuti pa, alam niya na may tumutugis na sa kanila. Hinto ng operasyon nun. Alis na sila. Hindi ako papayag na basta na lang silang aalis. Pagkatapos mang biktima sa lugar natin, papatayin ko sila lahat. Jimmy, magulos dili ka. Hindi dahil napatay mo ang naunang aswang. Ibig sabihin nun kaya mo na silang lahat. Iba-iba ang kakayahan ng bawat nilalang. May mahihina, meron ding malalakas. Pinapaalalahanan lang kita. Padalos-dalos ang isipan mo. Nagbuntong hininga si Jimmy. Naintindihan ang paalala ng amain. Pero matimbang sa kalooban, tugisin ang lahat ng tauhan, maging si Mang Nardo mismo. At para maisakatuparan ang nais, nagpaliwanag kay Mang Tomas. Matyagang nag-antay dahil matagal bago napapayag. Bumalik sa bodega. Malinis na ang loob. Inalis ang mga bakas na magtuturo sa lahat ng ginawa sa operasyon. Giniba ang iilang bahagi ng bodega. Tinambakan ng mga basura para magmukhang abandonado. Napailing na lang si Jimmy. Aalis na sana nang mapansin ang lalaking pumuslit. Dumiretso sa loob. Kagad ding lumabas matapos makuha ang pakay. Hinarangan bago makalis. Sandali lang. Magtatanong lang sana kung nasaan si Mang Nardo. Tauhan ka niya, hindi ba? Hawak niya ito sa leeg. May nakadiin na patalim. Walang nagawa ang lalaki. Sumagot sa tanong. Pinuntahan ni Jimmy ang lugar kung saan makikita si Mang Nardo. Nagtatago ito sa katauhan bilang isang pobre. Nakatira sa maliit na kubo. Upang makalapit nagpanggap na tauhan. Masyadong abala ang matanda. Kaya pinagbuksan ng pinto. Nang hindi tinitignan kung sino ang dumating. Pagkapasok, hindi na nagaksaya ng oras. Dala ko nga po pala ang perang naiwan niyo sa bodega. Dala ko rin ang katapusan mo, Manong. Idiniin ng binata ang hawak na patalim sa leg. Naniga sa kinakatayuan si Mang Nardo. Isang maling galaw lang ay pwede siyang mamatay. Itinaas ang mga kamay, tanda ng pagsuko, pero hindi nagpadala si Jimmy. Talagang nagkamali ako nung ipasok ka bilang trabahador. Minaliit kita eh. Akala ko kasi isa kang mangmang. Nararamdaman ko may gabay ka, pero hindi naman kasama ang mutya. Iniisip ko na hindi mo to kayang gamitin. Nagkamali ako. Kaya nga sinabi ko sa'yo na wag mo kong mamalitin. Magugulat ka kapag nagpakitang gilas ako. Humahaba na ang usapan, bata. Ano ba talaga ang pakay mo sa akin? Anong mapapala mo? Pinuntahan mo pa talaga ako rito. Para ano, aber? Mahina ba talaga ang tenga mo? O sadyang gusto mo lang yung paulit-ulit? Nandito nga ako para patayin ka. Sa dami ng kasalanan mo, ako mismo ang tatapos sa'yo. Sandali lang, ikaw naman masyadong nagmamadali. Paano kung sabihin ko sa'yo? Kilala ko ang nanay mo. Hindi ka ba magkakaroon ng interes na makinig muna? Anak ka ni Rosana. Yung batak sa sugalan. Batak din na umutang ng puhunan. Ang mga pinagkakautangan niya, mga tauhan ko lang din. Alam mo, malaking halaga yon kung susumahin. Kaya nakaisip ako ng magandang aksyon upang mapakinabangan. Huwag mo kong patayin. Hindi kita sisingilin. Kakalimutan ko ang utang ng nanay mo. Napalunok si Jimmy. Dahan-dahang nakaramdam ng panghihina.
Ngayon naintindihan niya kung bakit biglaan ang paglapit nito sa kanila. Meron pa palang ibang pakay. Sa pananahimik dahil nag-iisip, nagsalita muli si Mang Nardo. Hindi mo na kailangan pang pag-isipan ng sagot. Oo, at hindi lang naman. Kung papayag ka, wala tayong magiging problema. Absuelto ka agad. Pinulupot ni Jimmy ang tali ng mutya. Tsumempo na nakatalikod si Mang Nardo. Nang muli itong magsalita, isinabay sa pagsubo ang tangan sa pagbuka ng bibig. Mariing pinigilan upang hindi mailuwa. Sinaksak ng sinaksak, dahilan para manghina. Nangisay na bumulagta, ginilitan ng leeg, pinutol ang mga sugat. Napatanda ng krus ang binata, tinignan ang katawan ni Mang Nardo. Nang matunugan na may paparating ay dali-daling umalis. Abot langit ang pagpapasalamat ni Mang Tomas nang makita ang anak. Hindi siya tumayo sa harapan ng altar hanggat wala pa ito. Pinakinggan ang kwento kung paanong tinapos ang buhay ng kalaban pero hindi makapaniwala sa ginawa ng binata. Kahit kailan umaandar talaga ang pagiging siraulo mo. Matutuwa na sana ako kasi ligtas kang nakabalik. Pero siningitan mo pa ng pagdanakaw. Tay, samantalay na natin yung pera. Isa pa, sayang ko itatabi ko sa bangkay. Pakinabangan na lang natin kaysa makuha ng iba. Wika ng binata habang hawak ang maraming pera. Napahugot na lamang ng hininga si Mang Tomas. Pailing-iling habang pinagmamasdan ang anak. Sa paglipas ng mga araw, inayos ang buhay gamit ang salaping nakuha mula sa kalaban. Kahit na galing sa masamang pamamaraan, hindi na lamang inisip. Pagkatapos mapagawa ang tahanan, nakapagpundar din ng negosyo. Ang iba ay tinulong sa kapwa. Sa kabilang banda, ginamit ni Jimmy ang mutya. Hindi lamang para bigyan ng proteksyon ang pamilya. Ginamit niya ito para sa kapakanan ng nakararami. Tumulong sa kapwa nang walang hinihintay na kapalit.